welcome back again to my channel. This is Daiwana Vlogs. For today's video day, ang aga natin, mga sarado pa yung store dito sa mall. It was 7 o'clock in the morning. Papunta tayo sa friend natin day. Tutulungan ko siya magpa-box ng mga gamit niya kasi finish contract na siya, so uuwi siya. So tutulong tayo para may idea tayo kung paano magpa-box. Baka soon, malay nyo naman, kaya na natin magpa-box. So for today's video day, i-share ko sa inyo kung gumaan nga ba yung trabaho ko ngayong malaki na yung alaga ko. Ang alaga kong panganay ay mag 4 years old, 4 years old na ngayong July. Then yung pangalawa kong alaga ay January, February, March, April. 12, 13, 14, 15, 16 months na siya. So, nakakapaglakad na ang alaga ko. Then, ayun, makulit na din. At doon ako nawawala yung homesick ko sa kanya kasi ang harot. Ang harot talaga. Tapos, marunong na siya mag-inartiday ngayon. Nagpapabebe ba siya ba? Nagpapansin. So, i-share ko na lang sa inyo yung daily routine ko, ngayong malalaki na yung alaga ko. Nabawasan ba ang trabaho ko? So, in the morning, ayan, noon day, ang tulog ko ang gising ko ay 6, pero alam nyo na, pag tumatagal-tagal na sa amo, lumalabas na din talaga si Katamaran, ayan. So, nagigising ako, nag-start ako, ay 6, pero natayo ako sa higaan, 6:30, ganyan. So, ang una kong ginagawa, diretso sa banyo, tapos, hilamos, hilamos, toothbrush, then, taali ng buhok, then, magsalang ako ng damit ng alaga ko sa washing machine. So, labas ko niyan, diretso kuha ng cup. Pagkuha ng cup, salang ng init tubig, ayan. Tapos, hugasan ko yung mga cup ng mga amo ko, then, isa lang ko yung kung may lunchbox sila, yung iinitin ko yung breakfast ko. Ayan, so pagkatapos kong hugas ng cup, ibalik ko siya sa lagayan, din pupunasan ko yung bottle, yung jar ng hot and yung thermos ba. Punasan ko yan kasi di ba hawak-hawak ka lagi. Nahawakan siya lagi, so baka may oil, yung ganyan. Pinupunasan ko siya, din after that, balik ako sa kusina, i-prepare ko yung pagkain ng alaga kong bunso. Kasi inaano ko siya dahil china-chop-chop or something. Ngayon, bago na, ini-slice ko na lang. Then, yung meat, tinatoppings ko na lang ng ganyan. Then, ang sabi ng amo ko, ngayon nga, prepare lang si among lalaki na yung nagluluto or ng rice ng lugaw. So ayan ang ulam naman ay ini-steam lang naman, madalas steam egg, yung gulay, yung chikwa, lagyan lang ng toppings ng meat, iba-iba everyday. So ganun lang naman, madali lang naman, at hindi rin ako stress sa kakaisip ng lulutuin or ihahanda na pagkain nila kasi sila naman yung iisip. So may nag-iiwan lang si amo ng listahan yan doon sa ref. Then, sa umaga din, bago yan aalis, i-explain din yan sa akin. Until now, 3 years na ini-explain niya ni amo, ayan. Kasi makakalimutin din ako, di ba? So, pagkatapos niyan, kung may bottle, hinuhugasan ko ngayon, less na yung hugasan, kaya tinitrain na ni amo na hindi magdidi ang alaga ko. Si amo nagtitrain kasi hindi ako magaling sa pagtitraining. So, piniprepare ko na nilalagay ko na sa lunchbox nila yung pagkain nila, ayan. Tapos, around 7:30 or 7:45, pinakamatagal, kailangan tapos na ako, magawa ko na yung dapat gawin sa kusina kasi si among lalaki ay magpe-prepare na siya ng breakfast niya. So, nila. Mostly naman na prepare ni amo ay bread lang naman siya dahil. Then minsan nagluluto siya ng egg para ipalaman kasi mostly nagamit sila ng mayonnaise, cheese, peanut butter, strawberry jam, ganun lang. Then ngayon nga yung amo ko
pag may school yung alaga ko, gumagawa na sila ng yung design na yung pagkat ng bread, may design pa para lang kumain yung alaga kong panganay. Hindi nila alam, kaya hindi na uubos yung pagkain kasi spoiled siya sa lola. Kung anong merong dala yung lola na, alam mo yung mga pinagbabawal ni among babae. Binibigay ni lola. So, ayan. Kaya hindi nila alam na bakit daw hindi na uubos yung pagkain ng alaga ko. Kaya gumawa sila ng mga ganon, style para kumain lang yung alaga akong panganay. So, yun ang nangyari. Then, pagkatapos niyan, si amo na din ang nagpe-prepare ng breakfast ng alaga kong maliit. Ano naman, yung mag-init lang yan ng fresh milk, then oatmeal, mga ganyan. Then, kung may bread, ayan, iinit lang, steam lang. Pero si amo talaga nagpe-prepare. Then, ako niyan, kasi pag nasa kusina pa ako nasaktong nagigising na din yung alaga ko. So, si among lalaki yung nag-aasikaso. So, pagkatapos niya mag-asikaso sa alaga kong maliit, so, saktong tapos na din ako sa kusina. So, change na kami. Siya na yung sa kusina para mag-prepare ng breakfast. Ako naman yung sa alaga ko. So, maghabol-habol na kami yan. Then, pagkatapos niyan, around 9, kailangan na nilang umalis para pumasok sa work, sila mag-asawa sabay. So, ako na ang maiiwan sa dalawang maliliit. Pero saglit lang naman dahil kasi around 9:30 to 9:45, yan, darating na yung lola or yung lolo na kapartner ko sa pag-aalaga ng mga bata. Then, kadalasan, ayan, pagdating ng mga lola, ay magmamarket naman ako. Si lolo naman yung kung hindi si lolo, si lola si ma'am ang nag-iisip o naglilista ng mga pinamamalingki ko. So, wala din akong stress, wala din ako masyadong isipin sa pagdating sa pamimilihin. Ayan. Then, kaya kailangan around, halimbawa makaalis ako 10 kasi napupok pa ako niyan pagdating nila Yan din yung time ko na magpupok. So, around 10, nakakaalis ako ng bahay ngayon. Then, yun, pag-market ko kailangan around 30 to 45 minutes. Kailangan makabalik na ako sa bahay. Kasi, magluluto pa ako ng lunch namin, ng alaga ko. Lalo na pag may school yung alaga ko, ay dapat 11:30, 11:20 na i-prepare ko na or na ihanda ko na ang pagkain sa mesa kasi medyo matagal din siya kumain. Ayan, wala din akong stress na ngayon sa pagpapakain kasi nga si Lola na yung nandyan. Si Lola, makilola din yung alaga ko. Si Lola na nagpapakain. So ako bahala kay maliit. Then, yung akin namang maliit ngayon, pag nag-prepare ako ng lunch, ayan, piniprepare ko na rin, ini-steam ko na rin yung ng alaga akong maliit. So, mostly, sa mga ganyang oras, nakakatulog or natutulog yung alaga akong maliit. So, mamadaliin ko siyang makakain ako before magising yung alaga ko para hindi ako gutom na gutom. Kasi pag hindi pa ako nakakain, then siya ay gising na. So, kailangan ko siyang unahin. So, yung tiyan ko yung nakulo. Kaya minamadali ko na makakain ako bago magising siya. So, pagkatapos niyan, around 12:05, 12:10, aalis na yung mga panganay kong alaga at yung lola para punta na sa school. Ayan, ihahatid na ng lola ko papunta sa school. So, ako naman, pagbalik ni Lola, ayan, natutuloy na yung aking pag-prepare ng mga for dinner na pagkain. Kung may soup, ayan, matutuloy na yan pagbalik. Kasi mostly, pag gising na yung alaga ko, nakakatulog siya ng around before 10, mga ganyan. Pag alis si Lola, hindi na ako makakakilos ng maayos kasi nandyan na siya. Alagaan ko na siya. So,
Pagkatapos prepare ko niyan sa kusina, ayan, tinatapos ko muna yan sa kusina hugas, linis ng table na pinagkainan, hugas ng pinagkainan, prepare ng food, prepare ng pang dinner na food. So pag okay na ako dyan, doon ako, ay yung ano pala, yung mga nilalabhan ko, sinisingit-singit ko lang yan, then pagkatapos ko sa kusina, saka ko na siya, ilang salang yan, mga apat, pinakamaraming mga apat kasalang. Ayan, tinatambak-tambak ko lang siya. Then, pagkatapos niyan, pagkatapos ko kusina, tapos ko sampay, sa room naman ako ng aking mga amo. Doon ako nag-start maglinis. From room ng mga amo ko kasi bandang dulo yung room ng mga amo ko. Then, abay, basa man day. Basa dito day, baha. Sa room ng mga amo ko, ako nag-start maglinis. Then, diretso sa CR nila, din sa sa room ng alaga kong panganay, din sa CR ko. So doon sa room ng pangalawa kong alaga, then diretso sala. Then kusina, then vacuum, kailangan mop. So before 4:45, ayan. Pag 4:45, kailangan ko nang tapos makabakyum at makapag-vacuum, makapag-mop. Ayan. Kasi 4:45 na alis yung lola ko para sundo ng alaga kong panganay. So pag ngayon, kasi wala na yung lolo dyan, si lola na lagi yung aking kasama, ay pagbalik ni lola, 6, ayan, papakainin ko na yung maliit ko kung ako ang wala pa sila, pakainin ko na yung maliit ko, then around 6:20 cooking time na ng dinner. So si lola na yung mag-aalaga ng dalawa, siya na yung mag-aalaga din. Cooking na ako around 6:45, si amo ay darating na. So, siya na yung papalit. Yun na yung time ni lola na umuwi ng bahay nila. So, ako cooking. Then, around 7:05, 7:10, gutom na yung alaga kong panganay. I'm so really hungry! I'm so really hungry! Okay. I take out. Ginaganyan ko. Nag-inarte ba? Then, ayan, tinitik out ko na. Tatanungin ko muna yung amo ko, syempre. Ma'am, take out na. Yan. Kasi around 7:20 na dating yung aking among lalaki. So, nalilate talaga siya lagi si among lalaki. Kasi pagdating din yan, ayan, saka na, pagdating na among lalaki, magpapaligo pa sila kay Bunso. Ayan, si Bunso ko. Liliguan nila. Then, pagkatapos paligo, papatulugin pa yan ni among lalaki, kaya nabawasan yung aking trabaho, day. Then, ako naman, pag napapaligo sila mag-asawa sa Bunso, ako na yung kumakain na rin ako niyan. So, lalabas lang ako para tingnan din yung alaga kong panganay na kumakain. So, ngayon, day, pag wala naman kasi yung lola niya, dati, di ba, stress ako sa kanya kasi naaway niya ako. Ngayon, hindi na, kasi hindi na siya nagagalit sa akin kasi wala na akong pake sa kanya, si lola na lagi. At hindi na siya nagiging bad mood kasi nga sinusunod nga siya ng lola niya. Kung ano gusto niya, sinusunod siya. Dati kasi kaya galit siya sa akin kasi pag anong gusto niya, hindi sinabi ng mama niya sa akin, inaas ko muna yung mama niya. Alam niya yung ayaw ng mama niya sa ginagawa niya. So nagagalit siya sa akin. Ako yung pinagbubuntungan niya ng galit. So ngayon, wala na akong ka-stress sa kanya. Then, yun nga, pagkatapos ng amo ko mapatulog yung alaga ko, doon na siya kakain yan. Then after that, mga around 7:50, yan, magliligpit na ako ng table. Ligpit ko na yan. After that, sa kusina na ako niyan, maghuhugas ng pinaglutuan, ng kaldero, ayan, nililinis ko muna yung malalaki na bagay kasi maliit lang yung kusina, di ba, lababo, para may space ka. So, sila niyan madalas, napunta sila ng labas. Gumagala muna sila, balik mag-aalas 9. Nagala muna nila yung mga bata, balik sila alas 9. So, ako,
hugas ng bottle, pagkatapos ko hugas ng mga pinggan, kaldero, pinupunasan ko muna yung yung gas stove, dun yung paligid niya kasi may mga oil, di ba? Then yung sink, then saka ako maghuhugas ng mga bottle, ng mga inuman nila ng tubig, ganyan. Saka ako maghuhugas ng ganon. Then, pagkatapos ko hugas ng ganyan, diretso tapo na sa basura. Palit ng lagayan ng basura. Then, doon na, maglilinis na ako ulit ng salad ay, yung mga kalat na laruan, arrange para pag umupo yung mga amo ko sa sofa, manood ng TV, aliwalas yung sala. So, around natatapos ako, pinakamatagal ay 10:30, ayan. Pero, ngayon, madalas 10 o'clock talaga ako natatapos sa gabi. Yung pinaka-last ko niyan, tapos ko arrange sa sala, mga laruan nila, vacuum. Yan yung pinaka-last ko, mag-vacuum. So, 6:30 to 10:30, ayan, pinakamatagal na yan na oras ng pahinga ko. So, kung kayo mga first timer, kayang-kaya naman, hindi naman mabigat ang trabaho dito day. Mas mabigat sa bukid day, sanay naman ako sa mabigat eh. So, dito day, masasabi kong approve. So, kung nagustuhan mo ang video na to, ayan, wala na akong masabi. Kung nagustuhan mo ang video na to, don't forget to like and subscribe my channel. See you next vlog. Bye-bye!